Paldog tayo ngayon mga pards. May natira pa naman tayo kahit papano. Pampalubag loob. Parang di sumama yung loob ni tatay. Kahit konti, may natira pa. Not bad. Not bad. Not bad. Ito na, nakakuha ka pa pa ako eh. Abonado tayo nun pag di tayo nakakuha ng pabalik. Hindi nakakuha ng pabalik. Ako, yari tayo. Yun ang ano eh, no? Pagka mali, yung napuntahan mo, nakuha mong booking. Yung mapupuntahan mo pala ay matumal. Mauubos yung oras mo, kakabang ng booking. Kaya kailangan talaga good decision yung gagawin mo sa buhay mo. Kailangan kukunin mo ang booking yung alam mo lugar na marami din. Kaya maganda talaga, Metro Manila ka lang muna ngayon. Pag lumayo ka, wala kang nakuha pabalik, yun ang mangyayari. Naghanap tayo ng booking, mga parts, bigla na lang nagloko yung Lalamove driver apps natin. Ayan ayaw na bumukas. Hindutin mong ganyan, loading na siya ng loading. Wala na, hindi na malilipat Ganyan na lang siya. Wala nang booking na pumapasok. Pero pag nilabas mo, alright mga pards, mag-income reveal tayo. Napayan natin yun. Buti may natira pa sa amin kahit pa paano. Nakadalawang booking kami sa Magapon at ang kinita namin ay Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. June 9 ngayon, Thursday 2026. May nakuha na kaming first booking. Ang oras natin ay 9:44 AM. From Bahay Toro, going to Cavite City sa halagang 1,259. Ang layo ng pickup location ay 6 km. 1,000 kg to. Regular booking. Papunta na kami sa may pickup location. Pickup tayo mga pards. First booking. Ang pickup natin is scaffolding. 30 minutes bago na ilabas kasi sinetil pa yung bayad through GCash bank transfer yata. Kaya inabot tayo ng kalating oras sa abang dito. Yung pick-up natin. Apat daw na set Bale, ganito na yung vlog natin mga pards. Sa pick-up, drop-off o misa pagka nakahinto tayo. Dahil nga sa bagong batas ngayon ng LTFRB na Anti-Distracted Driving Act. Yun yung pick-up natin. Scaffolding. Picturean natin. Habang tayo ng kasabay mga pards, kahit 300 kg lang, dagdagan pa ng konti. Kahit na 1,000 kg, basta niremark dito kung anong dadalhin, maliit lang. Kahit pooling booking na 1,000 kg, pwede yun. Parang magulo yung ngayon mga pards yung nilabas na memorandum. Kasi ang sabi nila, public utility ban. Pero kasama yung motor, kasama rin yung mga private. Kaya nga, di ba magkaiba ang private sa public. Dapat ayusin nila Tsaka yung memorandum sana, wag na English. Yung iba kasi nalalim pa ng English Hindi natin maintindihan. Hindi naman sa pangmamaliit Karamihan sa mga driver natin, mga hindi nakatapos. Kagaya ko, hindi na ako nakapagtapos. Kaya nandito tayo sa pagdadrive, di ba? Sana tagalogin na lang nila yung mga nilalabas na memorandum, dahil hindi natin masyado naunawaan yung mga malalalim na English. Diyan nagkakagulo Diyan nag-aaway yung enforcer tsaka yung driver. Kasi pagka hinuli, ano bang violation ko? Hindi niya alam kasi gawa nga ng magulo yung binigay na batas. Dapat bago nila ilabas sa publiko, ayusin muna dapat nila. Ipaliwanag nila ng maayos o kaya tagalogin yung memorandum para maunawaan ng mga driver, di ba? Kung minsan hindi alam ng driver, pag inuhuli, ano bang ginawa ko yung violation? Ganyan, di ba? Hindi naintindihan. Kaya nagtatalo. Parang nanguhula na rin kami mga driver kung ano ba yung magiging violation namin, ano ba yung nilabag namin dahil sa nilabas ng memorandum, di ba? Kagaya niyan, public utility ban. Bakit kasama yung private, public lang? Tsaka ban, hindi naman ban yung motor. Kaya magulo. Yung mga nilalabas nilang batas dapat inaayos muna nila ng maayos bago ilabas. Pinapaliwanag muna nila sa taong bayan para naunawaan ng mga kagaya natin mga driver. Tayo kasi ang hulihin nun mga driver na nilabas nilang memorandum ng ganun Ayun lang, sana pakiayos, pakipaliwanag ng maayos o pakitagalog na lang yung memorandum na nilabas. Yung iba nalalim pa ng mga English. Hindi na naunawaan ng mga iba na kagaya natin driver. Hindi ko naman nila lahat kasi iba may mga napagtapos dyan na nandito,
nagda-drive ng mga public utility van, di ba? Kasi hindi naman na ipaliwanag doon kung naka-bracket yung mga ano natin, di ba? Nakalock na sa dyan na ganyan, nakalapag lang, hindi naman natin hinahawakan, ay kasali pa rin yun, no? Hindi natin maintindihan eh. Yung mga batas na inaano, basta vlogging while driving, yun ang sinasabi nila. Kaya sana po sa mga kinauukulan, ipaliwanag nyo naman po ng maayos sa mga kasamahan natin mga driver para maintindihan o maunawaan natin. Kasi pagka hinuli tayo, di ba nga, may kasabihan sila na no ignorance against the law. O, bawal maging anga-anga o bawal ignorante, bawal tanga-tanga pagka hinuli tayo. Hindi tayo pwede magdahilan na hindi ko alam eh. Hindi po namin alam eh. Hindi exempted yun na dahilan o reason kung bakit tayo nahuli na hindi natin alam, di ba? Kaya sana naman lang ipaliwanag nyo rin na maayos o isabatas nyo na maayos o tagalugin nyo para maintindihan ng mga kababayan natin driver, ng mga Pilipino. Pilipino naman tayo, hindi naman tayo Amerikano eh. Para Englishin pa ng napakalalim pa ng mga English eh. Kailangan mo pang i-Google search eh para maunawaan mo yung pagkakasabi dun na malalim na English, di ba? Yun lang ang sa akin. Hindi man tayo against sa batas kung maganda yung pinapatupad nila para nga wala mga disgrasya, di ba? Maganda yun kung sa maganda. Pero sana ipaliwanag na maayos. I-ano nila, bigyan nila ng babala yung mga katulad naming driver, kagaya ko, na hindi rin ako napagtapos, hindi ko rin gano'n maunawaan yung mga iba, di ba? Dapat ipaliwanag nila ng maganda para masundan natin yung batas nila. Naghanap tayo ng booking mga parts, bigla na lang nagloko yung Lalamove driver apps natin. Ayan o, ayaw na bumukas. Hindutin mong ganyan, loading na siya ng loading. Wala na, hindi na malilipat o. Ganyan na lang siya. Wala nang booking na pumapasok. Pero pag nilabas mo, karo ng booking yan. Papasahan ng booking. Meron naman tayong internet. Ayan o, yung lumabas o, booking o. Ayan o, booking ulit o. Ba't ganun ano nangyari? Pero may internet naman tayo. Yung Lalamove driver apps lang nagloloko. Ayan o, may internet o. Ayan, may internet tayo mga pards eh. Ewan ko ba? Nagkagano, no? Internet. Wala, ganyan lang siya. Pagka binubuksan mo, check your internet to. Hindi makasagap ng internet si Lalamove. Wala na, stack up na sa ganyan, no? Nirefresh ko na, nireboot ko na yung cellphone ko, ganun pa rin. Siguro clear data. Kaso magla-login ulit tayo. Ano ba yung So, clear data natin. Ewan ko ba't nagkaganon? Hindi na pumasok yung Lalamove natin. Wala, hindi na tayo makapasok. Ba't ano nangyari? Dito tayo ngayon sa may Nabang Street to. Diyan yung Philippine General Hospital eh. Malapit sa Muñoz. Ayun na bumukas ang natin. Wala raw network. Ayun ang sabi. May internet naman ako. Nakakapag-YouTube nga. Ipinagbabawal na daw ang MC Taxi Vloggers para sa mga kapwa KOMC Taxi Vloggers. Ayun o, binablog niya rin eh. Yung memorandum ng Ito ay pagpapatibay sa Anti-Distracted Driving Act under the Republic Act No. 1. Di ba may internet ako? Oo, sa Lalamove driver din na iba. Totoo, Lalamove. Lalamove ba yan? Tanong mo. Pards, Lalamove kayo? Ay hindi. Lalamove. Ito, Lalamove si Sir. Lalamove ka? Gumagana yung apps mo? Sa akin ayaw gumana. Di kaya to. Sa Play Store. Yan ako na eh. Nirepress ko na itong ano ko eh. Tapos, uninstall. Play Store ka eh. Hindi. In-update ko na. Ang sinasabi, wala daw network connection. Ay, yung ano mo, yung data mo. Ha? Data. Meron eh. Yung YouTube ako. Na-restart mo na phone mo. Oo, nirestart ko na. Ayun, mabilis eh. Oo, bilis ito. Balik mo ulit doon, punta ka sa settings. Nasabi nakalagay doon, go to settings. In-install ko na, tapos nag-install ulit ako ng panibago. Ganun pa rin. Pag ayun, go to Ay, settings. Oh. Wala, ganito lang. Stack up lang siya dito. Posibleng binan ako kasi pinapasukan pa ng booking. Ay, hindi yan maganda. Nakaban yan. Kahit nga nakaban na, pinapasukan pa rin ang booking. Hindi mo nga alam makukuha. Hindi mo na makuha, no? Tunog lang ito mo. Daan na ako doon. Malapit, huwag ka muna dito. Kung may number ka niya, ma'am, hindi ko kasi mabuksan yung Lalamove ko. Ano yung na lang, no? Sige, ganun na lang. Tao na. Salamat. Gumagana sa kanila. Sa atin, wala. Oh, bakit ba? Hindi ako makapasok na. Diretso tayong laloma sa office. Bakit gano'n? Baka sinarayo ka po. Ang Lalamove. Hindi, pinapasukan eh. Ayaw lang mag-loading eh. Dito na kami mga parts sa may 11th Avenue, A. Bonifacio. Malapit na kami sa La Loma Hub QC ng Lalamove. Biglang gumana no, na-login ko na. Ngayon, pinapasukan na siya ng booking mga parts. Woo! Nagloko lang siguro, out na yan. Ayun o. Oh. May booking na tayo ulit. Tinanghali na tuloy tayo, mag-alas 12 na. Woo! Grabe yan, no? Bali nang nakalayo na kami mga parts sa may Lalamove Hub, sa may La Loma, A. Bonifacio. Nawala na naman, ganun na naman mga parts. Wala na naman internet yung natin, Lalamove driver apps.
Pero may internet ako. Ewan ko lang kung ba't nagkakaganito. Baka sa cellphone ko kaya. Papalitan ko na kailangan siguro ng iPhone to tay. Ay, nagawa na yung cellphone natin sa ano eh. Lalamove eh. Pero kanina, nagtanong tayo rin sa may ano, kalalamove din natin. Okay naman sa kanya, gumagana naman. Sa akin lang talaga nagloloko. Hindi tuloy tayo makakuha ng pangsabay, mga birds eh. Sabi nga ni Owen TV, naloko na. Nandito na kami mga birds sa may Kawit, Cavite, papunta ng Cavite City. Nasa harap tayo ng bahay ni, ngayon na nalaman ni tatay ito. Eh mga birds, bahay ni General Emilio Aguinaldo. Diyan winagayway, yung bandila ng Pilipinas, unang winagayway mga parts sa Kawit, Cavite. Ayan, dito yon yung bahay na yan. Ito yung park, kung lawak ko. Madadaanan mo pala rito yun, papunta ng Cavite City. Yung bahay ni General Emilio Aguinaldo. 1:43 PM mga parts. Nasa may Cavite City na tayo. Drop off location. Baba lang itong mga scaffolding. Nakatungtong din tayo ng Cavite City. Kinuha ko to para makarating tayo dito eh. Parang pasyal tayo ngayon ng Cavite City. Island to eh, tabing dagat. Ayan, nakita tayo ni Pards dito sa may Cavite City oh. Walang booking, paras kami nag-aabang mga Pards. Thank you. Oh, sige. Ito yung mga oras na pwede natin sabihin natin hinahingat at matahin natin sa dahil sa mga oras na nakahinto tayo. Kain tayo mga Pards. Nabot na ako. 2:10 na ng tanghali. Bawal daw. Nagugutom na kami. Bawal mag-vlog ng umaandar. Pag nakahinto, pwede naman siguro, di ba? Nasa harapan tayo ng ano eh. Ano bang dagat to tay? Ayan mga Pards, so dagat ng Cavite City. Alam ko itong harapan natin, ayan yung Bataan eh. Bataan na yan. Kung hindi tayo nagkakamali, yung mga bundok na yun dun. Sarap kumain ngayon dito. Ang lakas ng hangin. Kahit na mainit, pero parang presko kasi lakas ka ng hangin ng dagat. Ayun, lakas ng alon ng dagat oh. Ulam natin, ano ba to tay? Puso ng saging. Tapos ito, ano ba to? Meatballs. Meatballs. Sweet and sour. Oo, yun. Sweet and sour. Walang bukang dito oh. Yun lang oh. Meron schedule pa, tomorrow pa. Siguro pagtapos namin kumain, lalabas tayo ng Bacoor para makakuha tayo ng booking. Wala rito sa sa Cavite City. Siguro tsambahan lang pag may lumabas diyan. Swerte mo. Pero kanina pa kami, habang pagtapos ng pag-deliver, nagabang na ako. Hanggang pumunta na kami sa may tabing dagat nga rito para kumain. Wala pa rin nalabas mula kanina. May nalagpasan tayong daan mga Pards mula rito sa may Cavite City. Kung pasok dito yun, may pumasok oh. Nakalagay dito, Kawit, tsaka Manila. This way. Subukan natin dumaan dito. Hindi nakikita ng map eh. Hindi niya tunton. Parang bagong kalsada yun, ginagawa pa nga lang. Subukan natin dumaan mga Pards. Testing. Para na-explore natin gaya nitong Cavite City, di ba? Tignan ko lang kung ano yung daanan niya dito. Na-curious lang ako eh. May daan doon, sementado, maganda. Pero subukan natin dito. Parang medyo may lubak eh. Pagod pa rin kalsada. Ginagawa to. Ginagawa pa lang. Saan pupunta itong mga to? Di syempre doon din. Lumagpas ako eh. Bumalik lang ako. Binalikan ko. Dahil nga may pumapasok eh. Kasi nakalagay Manila eh. This way to Kawit, tsaka Manila, alagay. Yung kalsada niya mga Pards, isang lang, sasakyan lang ang pwede dumaan. Kaya pala nakalagay one way. May tagos pala. Ito na yung pinaka main road, papuntang Noveleta. O lagpas nga ng Noveleta to. Ang tagos namin mga Pards. So pagkaliwa mo dyan, ayan na yung main road eh. Saktong 3:00 mga Pards, nasa may Bacoor, Cavite na kami. Mukhang mali kami na pinuntahan ni tatay. Walang booking dito sa may Cavite, matumal. Kahit Bacoor, wala pa lumalabas. So ito may lumabas, Bacoor, Lucena. Lucena, layo 1689. Layo niya Lucena, 600 kg. Talagang literal na pasyal lang yung nagawa natin Nagloko kasi apps namin kanina mga Pards. Kaya wala kaming naisabay. Sasabayan talaga dapat namin yun. Para madagdagan kahit 500, 700, ganun. Inaalat talaga. May lumabas. Bacoor to Caloocan North. 2 kilometer lang yung layo sa amin. Pinindot ko para kunin ko yung booking. Biglang nag-facial recognition mga Pards. I-register ko daw yung mukha ko muna. Ay, nako. Tumal na nga. Minsan lang may lumabas na booking. Pag-asa na sana namin yung tatay para makakuha. Biglang nagkaganon pa no? 1 hour and 20 minutes namin nag-aabang dito sa may Terona Highway, Bacoor. Buo na yung utot namin ni tatay. Ay, buo na yung loob namin ni tatay. Lilipat na kami ng pwesto. Paranaque tayo tay. Airport. Wala na dito eh. Wala talaga makuha dito mga Pards. May lumalabas, mga 5 km, 6 km yung pick-up. Naunahan kami. Tsambahan lang talaga yung malapit eh. Wala eh. Tara na, lipat tayo. Abot na tayong 2 oras dito. Paldog kami ni tatay talaga ngayon. 4:55 PM mga Pards. Mag-alas 5 na. Wala pa kaming booking. Nasa may Ninoy Aquino na kami.
Paranaque. Wala eh, hindi tayo swerte ngayon mga pards eh, ganun talaga. Ang bababa kasi ng mga pamasahe, nakakatamad to. Layo, ang bababa ng mga pamasahe ngayon mga pards. Yan o, Las Piñas to San Agustin Novaliches, 758. Las Piñas to Novaliches, ang baba na no? Dati 1,000 na yan, 1,1 na yan, Las Piñas to Novaliches. Ngayon, 758 na lang. Ang sabi daw, may lalabas na panibagong apps na lalaban kay Lalamove. Hindi kayang talunin si Lalamove. Oo. Kasi yung mga kliyente gusto mura eh. Diyan yan eh, magtsatsaga dito yan eh. Kahit na lumipat tayo lahat driver doon, kung wala naman kliyente o pasahero, paano tayo kikita? Kailangan i-bargain niya din yung pamasahe niya doon para pumunta rin yung mga client. Kasi lahat na, binargain na eh. Hindi lang naman sa delivery. Kahit yung mga mototaxi, bababa na mga pamasahe. Sabagay, pag ganitong buwan talaga, June, July, August, ganyan. Minsan pa nga, March pa lang eh. March, April, May, June, July, August. Talagang bargain yung pamasahe niyan. Ganyan din nakaraan taon eh. Naparkin. Tataas yan pagka bare months na marami na nagbubuk. Tambuan lang. Puro may mga high demand na yan. Yung high demand lang naman kasi nagpapataas eh. Marami ng booking, tataasan yung pamasahe. Doon nakikita yung mga delivery. Sa ngayon kasi ganyan talaga. Kumbaga yung mga tao rin, mga client din, wala rin. Ito nga yung walang tip eh. Sa may Cavite City, dito na lang sakto-sakto, Gcash pa binayad sa amin. Sabi nila mataas daw pamasahe doon, gano'n. Di nga tatalunin ng mataas na pamasahe, yung mababang pamasahe. Yun ang gusto ng client eh. Kahit naman ako eh, papadeliver ako, dito sa mababa ako, doon ako pupunta. Oo, gusto natin mga driver na maganda yung natin, mataas yung pamasahe natin. Kahit ako eh, kung maganda doon, lilipat din ako eh. Problema nga, yung client. Lilipat tayong lahat doon, nandun tayo lahat, ang dami natin doon. Parang yun, 2 client pumasok doon, tapos 100 tayo, magarambulan tayo doon. Ganun nangyayari nun. I-bargain niya rin, pantayan niya ng pamasahe si Lalamove. Gawin niya na lang, babaan niya yung commission. Imbis na 20%, gawin niya na ng 10% o 5% sa kanya. Para tapos pamasahe, kaparehas kay Lalamove or mababa ng konti kay Lalamove para lumipat yung mga client doon, makilala, ganun yun. Ngayon si Lalamove, magbababa ulit na naman ng pamasahe yan. Mangyayari na ito, pababaan na lang silang dalawa hanggang sa wala na talaga, libre na lang yung wala na, mag-aayawan. Kung ngayon nga lang, napakababa pamasahe, marami nang umaayaw eh. Nakakatamad bumiyahe. Kasi papaguri ng katawan mo, sasakit katawan mo, tapos magkano nakikitain mo, di ba? Kaya nakakatamad sa Time check tayo, 5:10 PM mga part. Sa wakas, nakakuha kami ng pang second booking namin. From Paranaque City, going to Project 7 sa halagang 934. Ang layo ng pickup location ay 1.3 km. 1,000 kg to. Priority booking. Papunta na kami sa may pickup location. 30 kilos? 35. Pick up tayo mga parts, 5:21 PM. Pick up tayo ng second booking. Gider, ito yung pick up natin mga parts. Kaso priority booking to. Priority picture. Alright mga parts, na-pick up na natin yung pang 2 booking natin. Layo ng drop-off location natin ay 26 km. Alright, let's go! 7:04 mga parts, drop-off tayo, second booking. Yung resibo sir. Dito kayo mag-antay. Sabihin ko lang sa tara lang. Yung-drop natin mga parts, picture. Vlogger ka sir? Oo, sir. Magpagas muna tayo sa Uno Fuel mga parts. 67.50. Tumaas ng 3 piso. Huling diesel namin, nasa lang eh. 64 eh. 64 plus, ganun. Ngayon ay 67.50 na. Hello. Paldog tayo ngayon mga parts. Parang pan-diesel na lang yan natin. Mamaya pagtapos, kwentahin natin kung magkano kinita namin. May natira pa naman tayo kahit papano. Pampalubag loob. Parang hindi sumama yung loob ni tatay. Kahit konti, may natira pa. Not bad. Not bad. Not bad. Sige na, mukha ka pa pa ako eh. Abonado tayo nun pag hindi nakakuha ng pabalik. Hindi nakakuha ng pabalik. Ako, yari tayo. Yun ang no? Pagka mali, yung napuntahan mo, nakuha mong booking. Yung mapupuntahan mo pala ay matumal. Mauubos yung oras mo, kakabang ng booking. Kaya kailangan talaga good decision yung gagawin mo sa buhay mo. Kailangan kukunin mo ang booking yung alam mo lugar na marami din.
Kaya maganda talaga, Metro Manila ka lang muna ngayon. Pag lumayo ka, wala kang nakuha pabalik, yun ang mangyayari. Alright mga pards, mag-income reveal tayo. Kapayan natin yun. Buti may natira pa sa amin kahit papano. Nakadalawang booking kami sa maghapon at ang kinita namin ay 1,784. Pagkatapos, walang tip. Barya lang yung tip na nabigay sa amin, yung huli, Gcash. Sabihin natin, 1,800 yan mga parts. Nabigyan kami ng barya sa Gcash yung huling booking namin. Kaya sakto na natin 1,800. Pagkatapos, bawasan natin ng 1,000 na diesel at 200 na pangkain. Bale, 1,200 yun. 1,200 minus 1,800 equals 600 mga parts. Ayun, naka 600 kami ngayon na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel. Saka yung commission nila Lalamove. Ayun na mga parts, ganun talaga. Hindi tayo swerte ngayon. Maraming aberya. Yung apps natin nagloko, kaya hindi kami nakapagsabay Pero may nag-post sa sa may page nila Lalamove. Ganun din daw nangyari sa kanila. Ganung oras din. Nung nakita ko, parang 6 hours ago Ganun din, nung tanghali rin nangyari sa kanila. Sa dami nagsabi doon, same. Yung iba, ganun din nangyari sa akin. Mga nagko-comment doon. Pero yung isa na tanongan natin doon sa may Muñoz, sa kanya gumagana. Sa akin lang ayaw. Pili lang, pinili. Siguro yung mga malalakas kumita, ginanon yung apps para magpaubaya naman kayo sa iba. Nagpaubaya kami sa iba, kaya wala kami kinita ngayon. Sila muna. Ganun na lang talaga yun. Next time na lang, bawi tayo. Ayun lang mga pards. Kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod ko pa mga video. Maraming salamat.